name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is high above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is high above all things. Happy Sunday, everyone! Whoever is watching right now, whether you are in your room, with your family, with your friends, or commuting, you can worship God wherever you are. And today, let's praise the name of God with a song and magnify Him with thanksgiving. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. We praise your name. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. The hearts open now, everybody's singing up. Oh, 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 turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing up, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Our praise goes up, your rain comes down. 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 Oh, with shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all.
You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone.
Hello and good morning po. Welcome po sa ating online Sunday service. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon muli sa kabila na hindi pa tapos ang laban natin laban sa pandemya. Subalit hindi po dapat ito mahadlangan ng problemang ito. Tuloy-tuloy po yung ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Last Sunday po, ang atin pong natutunan o napag-aralan ay yung topic na share hope, not fear. So may dalawang salitang mahalaga po doon. Yung una ay hope, yung pangalawa ay fear. So mahalaga po sa panahon ngayon, tayo po ay nagsishare ng hope, lalo na sa mga panahon na maraming tao ang nadi-discourage. So kailangan nilang marinig ang pag-asa sapagkat sabi nga po, habang nabubuhay, habang may hininga ang tao, mayroon tayong pag-asa. Kaya lang, hindi nakikita ang pag-asa na ito dahil meron pong fear, no? May takot. No? Ang tanong po, bakit nga po ba merong fear? May dalawang uri po ng fear. Unang fear po ay fear of God. Pangalawa po ay ungodly fear. So tingnan po natin ang ibig sabihin ng fear of God. Bakit nga po ba merong fear of God po? Ang fear of God, sabi po sa salitang ito, ay talagang ika nga merong respeto, merong paggalang. Ano po? Kaya po kapag ikaw ay rumerespeto, nagkakaroon ka ng ika nga ay kapayapaan sa iyong puso na kahit ano yung nangyayari sa paligid mo dahil meron kang fear of God, meron kang takot sa Diyos, yung kanyang salita ang naging basihan mo sa buhay, sinusundan mo ito, nilalakaran mo ito, kaya ito po ay nagiging sandata ng ating buhay upang labanan natin ang takot sa buhay nito. Totoo po na merong takot talaga. Normal po sa tao ang merong takot. Pero kung tayo po ay merong fear of the Lord, no? Fear of the Lord, ang sabi nga po ng Proverbs 1:7, o Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Sa ibang translation po, ang instruction po ay discipline. Ano po? So, sa Tagalog po ay napakagandang unawain natin. Sa Kawikaan, Kabanatang 1, Talatang 7, ang sabi po dito, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan, ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. So sa talatang ito, may dalawang uri ng fear. Nabanggit ko nga po, the fear of the Lord and ungodly fear. Tanong, bakit umiiral ang takot sa maraming tao? Marahil, kung atin pong susuriin at oobserbahan ang ating mga paligid sa mga taong natatakot, nagkakaroon ng fear, marahil ito ang ating makikita sa mga taong mayroong ika nga ay fear dahil wala po silang fear. Yun po yung unang kinakatakot ng marami, no? Yung wala silang fear. Kapag walang fear ang tao, papaano mo nga naman masusustentuhan ang pangailangan ng iyong pamilya? Paano kayo mabubuhay? Paano kayo bibili ng pangailangan? Kaya po, maraming mga tao, dahil wala silang fear, nagkakaroon sila ng fear. Ano po? Takot sa puso. No? Kaya kapag sila ay may takot, nilukuban ng takot sa kanilang buhay, sila po ay nagiging disappear. No? Nadi-disappear po sila. Kumbaga, nawawala sila sa kanilang focus, nawawala po sila sa destinasyon. No? Kumbaga, yung kanilang buhay ay talagang puno ng panganib, puno ng takot dahil sa mga nangyayari. Kasi ang nakikita lang nila, yung takot. No? Kaya kapag ang takot ay umiral sa buhay ng tao, ang nangyayari po, sila po ay nagkakaroon ng fearing. Ano po? Yung fearing, ibig sabihin, natatakluban yung kanilang mga mata ng katotohanan. At kapag natatakpan ng katotohanan ang kanilang mga mata, doon po sila nawawalan ng pag-asa. Kaya mahalaga po na
talagang palakasin natin ang loob nila. Kumbaga, sa kanilang kawalan ng pag-asa, ma-encourage natin sila upang magkaroon sila ng courage, tapang, hindi, kumbaga, ma-overcome nila, mapagtagumpayan nila ang takot. Kaya mahalaga po, tayo po ay merong fear of the Lord. Pansinin po, kapag ang isang tao ay may fear of the Lord, ano po ang makikita ninyo? Ano po ang manifestation na merong fear of the Lord? Una-una, kapag ikaw ay may fear of the Lord, so lagi silang nag-a-fear. Saan sila nag-a-fear? A-fear sa devotion, sa DOTD, sa online Sunday worship, sa mga mentoring, online conferences, lagi silang nag-a-fear. Kaya mga kapatid, a-fear po tayo. Yan. So mahalaga po yan. So dito po ay talagang mahalaga na tayo po ay merong instruction. Yung mga pasaway po, yung mga matitigas ang ulo, sabi nga rito sa binasa natin sa Tagalog, yung foolish, yung mga hangal. Kaya kapag ikaw ay pasaway, kapag ikaw ay matigas ang ulo, pansinin nyo yung mga pasaway sa karsada, yung mga hindi sumusunod sa protocol, sa mga guidelines ng ating gobyerno, na pag nakita nila yung foolish, dahil nga sila ay foolish, kaya pag nakita nila ang foolish, ang sigaw nila, foolish, di ba? Kaya itong mga taong ito, walang halaga ang karunungan. Marami nang ibinibigay na karunungan ng gobyerno na mapanuntunan sa buhay, kaya ang binabaliwala nila. Kaya ang consequence, lagi silang napupulis at nakukulong. Pero sa bagay na ito, meron po kung 6 na mahalagang dapat i-share sa inyo. Ito po yung good news, not fake news. Meron pong 6 na puntos. Ito po yung tinatawag na 6 undeniable truth mentioned in the Bible. The entire Bible po, undeniable po yan. Kaya lang, 6 lang po yung aking isi-share. Marami po kayong maidadagdag, pero gusto ko pong i-share yung 6 lamang. Kasi dahil sa ating limitadong oras, ay gusto ko pong mag-share sa inyo ng undeniable truth. 6 undeniable truth mentioned in the Bible. Una, ito po yung una. Ito po ay nangyari sa buhay ko bilang bahagi ng patotoo ko sa buhay at naranasan ko ito sa buhay at naramdaman ko yung kanyang pag-iingat sa akin. Number 1 po, the Lord is your lifeguard. Nakakita naman po kayo siguro ng lifeguard sa mga beaches, sa mga resorts. So sila ay talagang naandyan, nagbabantay sa mga tao upang protektahan, ingatan. At kung may mga panganib na nakaamba, sila ay pinapaalalahanan. Yan po yung trabaho ng lifeguard. So, gayon din po sa buhay natin. Meron tayong lifeguard. Sabi nga, the Lord is your lifeguard. Ang Panginoong Hesus ang lifeguard mo 24/7. Kaya, ano ang mararamdam mo kapag meron kang lifeguard? Siyempre, you feel secure sa iyong sarili kasi alam mo na ang mata ng Diyos hindi kanya hinihiwalayan. Laging nakatuon sa iyo, laging nakabantay sa iyo. Kaya iingatan kanya, At kung mayroong mga panganib na mayroong susuungin, paalalahanan ka. Ganyan po yung trabaho ng lifeguard. Sa Bible po ay mayroong tinatawag na captain of the guard. Ito po yung nangyari sa Acts o sa Gawa, Kabanatang 12, talatang 4, na binanggit yung captain of the guard, yung pinakapinuno ng mga gwardya. Alam natin na si Peter ay nakulong at talagang sabi nga 4 times 4 yung kanyang mga gwardya, Kaya bantay sarado talagang hindi makakalabas. So, itong bagay na ito, maiyahan tulad po natin sa mga nangyayari na ito. Marahil tayo po ay nasa panahon ng quarantine at hindi tayo makalabas. Maraming mga nagbabantay sa labas, mga pulis, mga sundalo. Kasi nga po, iniingatan nila yung ating kapakanan. Kaya kung ito man ay ginagawa nila para sa atin,
Huwag po tayong mainis, huwag po tayong magalit sa kanila sapagkat ginagampanan lang po nila yung trabaho. Ano po? Kasi nga po, inutos ng pinakamataas sa kanila. Alam niyo naman po kung sino yung pinakamataas. Walang iba kundi yung ating presidente. No? Kaya kapag tayo ay binabantayan ng mga gwardya at sinabi nila na isuot niyo ang inyong mask, ang face mask, ang inyong face shield, ang inyong mga bagay na dapat dalhin, yung social distancing, sumunod tayo sa kanila, wag po tayong pasaway. Ano po? Kasi po yung mga pasaway, ayun, pasaway, kaya parang sinabi na, nagpa-pass away sila, no? Nagpa-pass away. Kaya, mga kapatid, lagi po nating unawain ang mga nangyayaring ito. Kailangan po laging broad-minded ang ating pag-iisip sa mga bagay na ito. Ano po? Huwag tayong tutulad sa iba na talagang dahil kulang sa karunungan ng salita ng Diyos ay dito namahantong sa kapahamakan ng kanilang buhay. Ano po? Kaya mahalaga yung instruction ng Bible. Mahalaga yung mga natututunan natin sa iba't ibang mga kapatid natin na nagsishare ng Bible. Alam niyo na po yan sa mga everyday habit natin, yung DOTD natin, yung personal devotion natin. Mahalaga po yan para mabantayan ang ating puso, mabantayan ang ating isip. Mahalaga po yan. So sa Acts 28, verse 16b, Paul was allowed to live by himself with a soldier to guard him. So alam po natin yung istorya yan, hindi ko na po babasahin. Ano po? Nung siya po ay talagang, alam niyo naman po, si Paul ay isang missionary. So galing po siya sa maraming lugar na kung saan ay pinupuntahan niya. At isang araw po siya po ay dumalaw sa isang kapatid. At nung kanyang pagdalaw doon sa mga kapatid, ay alam niyo po, merong mga nagbabantay sa kanya. So praise God, di ba? Dahil kahit yung mga kapatid natin ay nagbabantay. No? So sa panahon natin ngayon, tayo po ay nagbabantayan. Kini-encourage natin kung ano yung nangyayari sa ating mga kapatid, tinetext natin, mini-message natin kung ano yung kalagayan nila. Nagbabantayan po tayo. Mahalaga po na tayo ay nagbabantayan. Kamusta na si ganoon? Ano na pa yung sitwasyon niya? Ano ba yung kalagayan niya? Kaya mahalaga po tayo mismo ay nagiging kalakasan, nagiging encouragement upang mabawasan man lang yung kanilang mga alalahanin, takot sa kanilang mga buhay. Ano po? The Lord is your guard. The Lord is our guard. The Lord is guard of all. Number 2 po, the Lord is your shelter. Alam niyo po, ako po ay excited. Excited po talaga ako dahil ako po ngayon ay dito nag-record sa Maine. Alam niyo po, gabi pa lang ako po ay excited kasi 4 months nga po ay hindi ako nakakarating dito. I'm very, very excited kasi talagang, Lord, makikita ko na naman yung church na kung saan, alam niyo po, pag pumasok kayo ng church, wow, ang feeling nyo, you are safe, yung peace of mind, talagang, kumbaga yung excitement mo, talagang natutuwa ka sa mga kapatid mo na ngayon mo lang uli sila makikita, makakasalamuha. Ang feeling ko talaga, I am belong to this family of ANJC. No? Talagang, I am belong to this family. Kaya, I'm feeling safe talaga. Feel ko safe talaga ako rito. No? Walang pwedeng manakit sa akin dito kasi lahat dito nagmamahalan at nag-iibigan. Ano po? Katulad ng isang puno, sabi niya, a tree is like a shelter from the rays of the sun. Mapapansin po ninyo kapag kayo po ay may nadaan ng puno, malabay ang mga sanga, madahon po ang mga tangkay. Pag kayo po ay sumilong doon, di ba kayo po ay nakapagpapahinga? Di ba? Nakapagpapahinga kayo at talagang naiibsan yung inyong pagod at nagiging payapa ang inyong isipan. So, ganun din po ang nangyayari kapag tayo ay sumilong sa kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Nararamdaman natin yung peace, nararamdaman po natin yung love ni Lord. No? Kumbaga tayo ay kanyang nilulukuban ng kanyang kapangyarihan. Psalm 61 verse 4
ito po, napakagandang talata. Sabi niya, I long to dwell in your tent forever and take refuge in the shelter of your wings. Napakaganda po. Tingnan niyo po, no? Napapansin ninyo yung mga katulad ng ibon, manok, o anumang uri ng hayop na merong malalabay na pakpak katulad ng agila, ano po. Yung kanilang mga inakay, kapag ito po ay kinupkop ng kanilang mga pakpak, so yung mga inakay po ay safe na safe, ano po, walang pwedeng umatake na mababangis na hayop. Ganun po yung pakaramdam na tayo po ay nanatili doon sa tent ng ating Panginoon. Kaya nga rito sabi ng author, ito yung hinahanap niya, to dwell in the presence of the Lord forever and ever. Napakahalaga po nun. No? Kaya in times of this pandemic, no, tila parang napakahirap kumilos, pero isang safe na lugar ang dapat nating puntahan. Puntahan po natin yung shelter ng ating Panginoon. No? Shelter ng ating Panginoon. Verse 3, sabi po rito, the Lord is your rescuer. Ano po ba ang ibig sabihin ng rescuer? Siya po ay, sa ibang translation, ay tagapagligtas. Totoo po yun. That is undeniable. No? Undeniable po. No? Kasi talagang mapapatunayan natin na ang Diyos ay nagliligtas sa atin. Sabi po sa Jeremiah, ito po yung kwento, no? Sa Jeremiah, pero hindi ko na po ikukwento. Jeremiah chapter 1 verse 8. Sabi niya, do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Alam niyo po, pag binasa po niyo yung context na yan, si Jeremiah po, nung siya po ay tinawag, at inutusan ng Panginoon na pumunta sa mga lugar kung saan niya sasabihin at ipangaral, ibahagi ang salita ng Diyos. Pero sabi ni Jeremiah, Panginoon, paano ako mangangaral? Ako po ay utal, ako po ay hindi mahusay magsalita. So sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka doon sa lugar. Huwag mo sabihing bata ka. Pumunta ka doon sa inuutos kayo. At alam niyo po, noong sumunod si Jeremiah, anong ginawa ng Panginoon? Hinawakan ang bibig ni Jeremiah at nagamit siya ng ating Panginoon. Kaya mga young people, young ladies, young men, huwag niyo sabihin kayo ay mga youth, huwag niyo sabihin kayo ay mga bata pa, gagamitin kayo ng Panginoon. No? Sa panahon to, masasabi ko, mga kabataan, kayo ay pag-asa ng ating bayan. Lalo na yung mga tumatalima, yung talagang namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, lumalakad sa kanyang salita, God will use you, no, for the special ministry. No? Kayo po ay magbabahagi. Kayo bilang isang kabataan, hihimukin nyo ang ibang mga kabataan sa henerasyon na ito, lalo na yung mga kabataan na talagang nakakaranas. Maraming kabataan ngayon nakakaranas ng depresyon, nakakaranas ng pambubuli, ng buzzer, lahat na ng uri. No? Kaya mahalaga kayong mga talagang tinawag ng Panginoon bilang isang kabataan, hindi kayo basta kabataan. Mahalaga kayo sa misyon ng ating Panginoon. Jeremiah chapter 1 verse 19. Kung meron mga buzzer sa inyo, kung meron mga tumutulig sa inyo, kung meron mga bagay na nagsasalita ng laban sa inyo, huwag kayong matakot. Bakit? Ito po ang sinabi ng Jeremiah chapter 1 verse 19. They will fight against you, but will not overcome you. Lalabanan nila kayo, pero ang sabi ng talata, hindi sila magtatagumpay sa iyo. Bakit po? Ito po yung magandang binanggit. Si Lord, ang God mismo, nanggaling sa kanyang bibig. Sabi niya rito, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. Pag sinabing declares the Lord, no debatable, undebatable po yan. Undeniable statement ng ating Panginoon. God is with you. He will fight before you.
Kumbaga siya ang iyong tagapagligtas, tagapagtanggol. Kaya walang dapat ikatakot kapag ikaw ay nag-response sa panawagan ng ating Panginoon. Huwag nating sabihin na hindi tayo mahusay. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan. Binigyan tayo ng Panginoon ng abilidad. Gamitin natin for His glory and honor. Kaya I challenge you mga young men, lalo na sa ating mga kabataan ngayon, sa bagong henerasyon ngayon. God will use you. Tandaan niyo po yan. Ano po? Tandaan niyo po yan. Walang dapat masayang na panahon sa inyo. Gagamitin talaga po. Yan po yung sinabi ng Panginoon. Si Jeremiah po, bata pa, tinawag siya ng ating Panginoon. So anong nalalayo sa panahon natin ngayon? Katulad din kayo ni Jeremiah, no? O ni Jeremias, na gagamitin ng Panginoon. Upang itong bansang ito ay talagang kumilala sa ating Panginoon. I-recognize nila ang kapangyarihan ng Panginoon. At sinong gagamitin? Well, tayong lahat, pati na ang mga kabataan. So do not worry. No? Huwag kang matakot. Because the Lord is with you. The Lord is your rescuer. Number 4 po. The Lord is your protector. Yan. Ano po ba ibig sabihin ng protector? O kung kayo po ay merong face shield, meron kayong face mask, yan po ay protector. No? Ibig sabihin ng protector, yan po ay protector laban sa virus. So panlaban po yan. No? Kumbaga, hindi ka mahahawaan ng anumang virus kasi meron kang protector, meron kang shield, no? Face shield. At yun po, ganun din po sa buhay natin. The Lord is our protector. He is our, kumbaga, siya yung mag-iingat sa iyo sa lahat ng pagkakataon sa buhay na ito. Kahit nga sa pandemyang ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kahit tayo ay may protector ni Lord, kailangan pa rin nating makinig. Lagi ko pa sinasabi, kailangan po nating laging makinig sa ating mga authorities, sundin natin ang kanilang mga guidelines, protocols na pinaiiral sa kasalukuyan. Huwag nating susuwayin, huwag tayong magiging pasaway. Kasi po yung mga pasaway, madaling mag-pass away. Kaya mahalaga po yun. Deuteronomy chapter 23 verse 14a. For the Lord your God moves about in your camp to protect you and to deliver your enemies. Marami pong karakter sa Bible. Katulad na lang nangyari sa Exodus, yung pinapalaya ni Moses, pamamagitan ni Moses ang bansang Israel. So pinoprotektahan niya yung mga bahay. Yung dugo, yung dugo ay ipinahid doon sa mga hamba at naglilibot, di ba? Naglilibot ang Diyos. So ganun din po sa buhay natin. Marahil tayo na sa tahanan, matagal na panahon na tayo naka-quarantine sa loob, yung ating personal quarantine. So, tayo po ay, kumbaga ang Panginoon natin, ang siyang magiging gabay at protection natin sa buhay. Kaya tandaan po natin talaga, napakahalaga po na tayo ay laging nasa Panginoon. Well, kung babasahin niyo po yan, yung Deuteronomy chapter 23, so hindi ibig sabihin hindi sila nag-ingat. Nag-ingat din po sila. Ang sabi po nga ng Panginoon, linisin ninyo ang anumang bagay sa inyong bahay upang lumayo ang anumang bagay na makakahadlang sa inyo. No? Kaya mahalaga po na i-claim po natin, the Lord is our protector. No? The Lord is our protector. Number 5 po, ito pong pinakamaganda. The Lord has covered you with garment of light. Ulitin ko po. Number 5, the Lord has covered you with a garment of light. So kung merong undeniable truth, mentioned in the Bible, meron din pong undeniable evidence of truth. No? Ibig sabihin, talagang wala nang pagtatalunan. Undebatable po yan. Hindi na po yan pinagbabatihan.
Ito po yung undeniable evidence of truth sa mga taong sumusunod. Truly, no, yung genuine yung kanilang puso na sumusunod sa Panginoon. Ito po, ito yung manifestation. Hindi, walang makatatanggi sa talatang ito. Letter A, we are the reflection of God's image. Di po ba? Deniable po po yan? Hindi po. We are the reflection of God's image. Genesis chapter 1 verse 26a. Ito po ang statement, no? And God said, pag sinabing said, si Lord mismo, ang God mismo sa kanyang bibig nagmula ang statement ito. Let us make man in our image after our likeness. Tingnan niyo po, no? Image of God. We are the image. Tayo po ay, kumbaga, image ni Lord. No? An eternal spirit capable of communion, fellowship with His Creator. No, meron po tayong, kumbaga, may kakayahan makipag-communicate sa ating Creator. May capable po tayo makipag-fellowship sa ating Panginoon. Di po ba malinaw po yan? Meron tayong eternal spirit. No, na kapag tayo ay nagpray, kapag tayo ay lumuhod, tayo ay nakapag-usap, tayo po ay nagbabasa ng salita niya, ang narapakiramdam natin na andyan si Lord sa harapan natin. Tayo po ay merong pakikipag-usap, merong conversation na nangyayari kapag tayo po ay nasa presence ng ating Panginoon. The image of God, no? Yung image ni Lord ay nakikita. Yun po yung manifestation, yung Holy Spirit. Likeness, sabi niya, image, yung likeness. Kaya nga tinatawag tayong Christ likeness. Ano po? Sabi niya rito, likeness, man was not created in God's spiritual image. Hindi lang tayo nilikha para magkaroon ng spiritual na larawan ng ating Diyos. Sabi niya rito, He was also made in God's physical image. So kung ano yung meron tayo, literally, sa katawan na ito po ay pattern na nagmula sa Diyos. Kung ano ang meron ang Diyos, meron din po tayo. Kaya yun po yung manifestation. Yun po yung, kumbaga, the Lord has covered you with a garment of light. Kumbaga, wow, grabe. Naalala niyo po yung nangyari kay Moses, nung siya po ay umakyat ng Mount Sinai? Anong nangyari nung umakyat si Moses do sa Mount Sinai? Yung reflection ng presence ni Lord, grabe, na transfer doon sa katawan, di ba? Ni Moses. Yung glory, yung manifestation ng glory ng God, nakita sa buhay, sa physical ni Moses. Ano pang undeniable evidence of truth? Letter B, we are the temples of the living God. Tayo ay templo ng buhay na Diyos. 1 Corinthians 6:19, dito po sa GN3 translation, sabi niya rito, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and who was given to you by God? You do not belong to yourselves, but to God. He bought you for a price. Use your bodies for God's glory. Amen. Church, yung katawan mo ngayon, hindi na sa'yo yan. Binayaran ng Panginoon yan ng malaking halaga. No? Kaya sabi na, use your bodies, gamitin ninyo ang inyong mga katawan para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung atin pong pagmamasdan ngayon, usong-usong ngayon yung mga TikToks, no? Actually, yung TikTok po ay revise na lang po yan ngayon, no? Meron na pong TikTok dati sa Bible, kung inyo pong matatandaan. Ano po yun? Hindi naman talaga TikTok eh. Tik-tik po, meron talaga. Ano ibig sabihin ng tik-tik? Ang tik-tik po ay spy, no? Ang ibig sabihin po ay secret agent ng ating Panginoon.
Eh ngayon lang po naging TikTok. No? Kaya lang, yun. Merong masamang imahe rin ang TikTok sa panahon ngayon, ano po. Pero alam niyo po ba, kung atin pong itong susuriin, may magandang version ng TikTok, yung Christian TikTok. Kaya lang, wala tayong music eh. Gusto ko kayong bigyan ng example, kaya lang, wala talaga eh. Saka na lang po, saka ko na lang po siguro. In other times, nakalimutan ko kumbaga, ang version natin dapat ngayon, think before you talk. Yeah, yan po yung sa halip na TikTok, think before you talk. Yeah. Meron pang mga meron pong ibig sabihin yung simbolo ng sayaw na think before you talk, no? Kaya lang hindi ko pa maisagawa ngayon. Baka maging corny po ako sa harapan ninyo. Letter C, the glory of the Lord seen in our lives, no? Ang kalwalhatian ng Panginoon ay nakikita sa ating buhay. Kasi nga we are the temples of God. Kaya nga temples tayong lahat No, tayong lahat ay templo ng Diyos. No? Ang Diyos ay naninirahan o nananahan sa ating buhay. Kaya wag nating kumbaga gamitin ang katawan na ito para sa walang kabuluhan. Use your bodies for God's glory lamang, ng Panginoon, no? For God's glory alone. So, number 6 po, ito na po yung last kasi nga po, sabi ko nga po ay limited lang po tayo. The Lord is your shield. Ayan. Parang wala rin pinagkaiba sa shelter, po. The Lord is your shield. Pagka meron kang shield, di ba? Ano yung shield na sumisimbolo ng ating buhay, ng ating Panginoon? A shield of the word over you. Yun po yung shield natin, yung word, yung salita ng Diyos. No? Sabi nga rito, keep a shield of faith in place. Laging ilagay natin yung shield sa ating dibdib. No? Kasi po kung ano man yung palason ng kaaway sa atin, meron tayong proteksyon. No? Merong sasangga. Kita niyo po yung mga sundalo, di ba? Kapag may rally, meron silang shield. No? Yung unang panahon ng Old Testament, di ba? Yung shield ay ginagamit para makipagtunggali sa kanilang kalaban. Kaya ang shield po natin dito, yung word, yung God's word, no? Sabi niya rito, ulitin ko ulit, keep a shield of faith in place when the devil's aims fiery dart at you. Naalala ko yung 1 Peter 5:8, di ba? Ang diablo ay umaaligid at naghahanap ng masisila. Kaya kapatid, kung wala kang shield, madali kang tamaan ng palaso ng kaaway. Kaya mahalaga po sa bawat oras, sa bawat araw, ay dala-dala po natin yung shield of faith, yung shield ng Word of God. At para magawa po natin to, sabi dito, you must know His Word to have any basis of faith. Para meron tayong basehan ng pananampalataya, syempre, yung salita ng Diyos, yung salitang naririnig, ibinabahagi, binabasa natin, yun po yung basehan ng faith natin. So, napakahalaga po ng reading the Bible. Napakahalaga po ng devotion natin sa bawat isa para maprotektahan yung ating puso. Alam niyo po, ang kaaway, laging, di ba nga, ang plano ng kaaway, di ba, to steal, to kill, and destroy. Yan po yung plano. Kung ang pananampalataya mo, yung shield ay hindi mo ginagamit, ano mangyayari? Magiging talunan tayo. Kaya, ayun, babalikan ko uli, tayo ay nagkakaroon ng fear sa ating puso. Sa halip na hope, fear ang nangyayari sa atin. Kasi, ulitin ko uli, yung knowledge, knowledge of God, knowledge from the Bible, medyo marahil nagkukulang tayo doon. No? Kaya ito po ang makaganda. Keep your heart fixed on God's Word. Fixed.
kumbaga talagang, kung sa Tagalog, ipako mo na yung puso, yung isipan sa salita ng Diyos. Wala namang kasing talagang ibang kumbaga magiging basihan mo para labanan itong mga nangyayaring ito, itong mga problema sa buhay natin. Kundi tayo ay patuloy na manangan sa salita ng Diyos. Doon lamang po tayo nagiging matapang at kapag tayo nagkaroon ng katapangan sa ating puso, doon lang po tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Ano po? So, yan po yung 6 na undeniable evidence. No? So, mga kapatid, ito po, para mas lalong ang seguridad natin ay mapagtibay po natin, sabi ito, your security will determine by how much time and attention you give God and His Word in this life. So nakikilala daw kung gaano karaming panahon, oras ang ibinibigay mo sa ating Diyos. Gaano nga ba? Kaya minsan ang feeling mo unsecured ka. Bakit? Kasi yung time mo ay nasa ibang bagay. Mas marami ang time mo sa mga worldly things. Marami ang time mo sa mga bagay na wala namang idudulot para lumago ang iyong pananampalataya. Ang panahon mo ay binibigay mo, minsan yung sa Panginoon, 10% lang, yung sa Word ay 90% lang. So paano ka lalago? Paano ka magiging effective bilang isang Kristiyano? So para magawa mo ito, attach yourself to God. Attach. Ibig sabihin, i-attach mo. Laging i-connect mo. No? Disconnect from the Word, but connect always to God. No? Yan po yung ito yung sakripisyo. May mga bagay na dapat nating iwanan na hindi naman talaga totoong mahalaga sa mga oras natin. At alam niyo po yun. I'm sure alam niyo po yun. At ma-evaluate po natin ang ating sarili sa buhay. Gaano ba ang panahon na ibinibigay ko sa Panginoon? Well, hindi ko naman po sinabi sa inyo, huwag na kayo magtrabaho at puro sa Panginoon lang. Nasaan po yung isipan ninyo? Yun po. Kailangan i-attach natin. Whatever we do, kung ano man yung ginagawa natin, laging naka-attach si Lord sa buhay natin. Di ba? So, letter B, make it priority to spend time with Him every day. Gawin mo siyang priority. Gawin mo siyang una sa mga oras mo. Huwag tira-tira lamang. Huwag yung mga remnants na panahon natin. Priority. Kumbaga, give your best. No, 90% o 100% ibigay mo na, no, sa ating Panginoon. Sabi rito, letter C, let everything in your life revolve around your relationship with Him. Dapat yung buhay natin ay umiikot lang doon sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Paano mangyayari yan? Di, balik tayo sa letter A, attach yourself to God. Kamusta na, kapatid, ang iyong relasyon sa Diyos? Ang iyong pagbabasa ng Biblia, ang iyong devotion, ang mga commitment natin sa church, it man ay online service. Church, ang mga bagay na ito, lahat ng nabanggit sa mga mensaheng ito ay may kaugnayan sa buhay po natin. Napakalaking bentahe na tayo po ay laging nasa presence ni Lord sa Kanyang salita at sa Kanyang ipinag-uutos sa atin. May vision po tayo. Ang ANJC ay may vision po tayo. Kailangan po tayong kumonek. Kailangan po tayong mag-engage. This is the time. These crucial times ay talagang very much needed. Kailangan nating magkaisa, itaguyod ang salita ng Diyos. Kasi walang ibang aasahan ng Panginoon, kundi sa lahat ng mga kakristiyanahan sa buong mundo. Sila yung gagamitin ng Panginoon, katulad ni Jeremiah.
na magpapahayag. At huwag kayong matakot. Sabi nga, huwag kayong matakot. Do your best. Do your best. No? Gamitin natin ang mga oras natin sa panahong ito. So, habang tayo po ay naglilingkod, bagamat tayo po ay naglilingkod, sa paglilingkod natin, may mga challenges, may mga tinatawag na problema sa buhay, pwede pa rin po tayong magsaya. Hindi naman puro sinabi ng Panginoon, sige, mabuhay kayo para malungkot. Hindi po. In fact, ang sinabi ng Bible, sabi niya, let the joy of the Lord be your strength. Yung kagalakan ng Panginoon ay maging kalakasan po natin. Kaya pansinin po ninyo, no? Kapag nakikita-kita ang mga kapatid natin sa church, wow, grabe talaga, no? I miss you. Kaya lang hindi pa pwede yung hindi pa pwede yung physical contact. Medyo talagang inaano natin yung social distancing. Pero gusto ko lang i-point out dito, mga kapatid, yung kagalakan, dapat ang kalakasan natin ay nagmumula sa Panginoon. Kaya nga po, kapag kami mga gawain, di ba, lahat ay masaya. No? Psalm 16 verse 11, sa New King James Version, ito po, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Di ba? Napakasarap pakinggan. Ang presensya ng Diyos, ang kaganapan ng ating kagalakan. Tama po ba? At your right hand are pleasures forevermore. Wow, grabe, ano po ba, no? Talagang si Lord lang ang joy natin. Kaya nga, tama yung sinabi nung last Sunday, Jesus is the answer. Ano po? Si Jesus lang yung kasagutan sa ating buhay. So mga kapatid, we desire to abide in God's presence where there is not only protection, but also fullness of joy. Tayo po ay sumusunod sa Panginoon, sa presensya ng Diyos. Hindi lamang tayo binibigay ng proteksyon o pag-ingat. Sabi niya, but also fullness of joy. Kaya, nothing to worry about on what's happening today. Because the promise of God is with us. So, ANJC family, mga kawangis, tara na, mga kawangis, i-share mo na ang good news. God bless us all, at sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon at pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na matalastas namin ang iyong salita at maging kalakasan ng aming espiritu. Salamat po, O Diyos, dahil sa iyong salita na pagtatagumpayan po namin ang anumang sigwan ng buhay, anumang mga nangyayari sa paligid namin, binibigyan mo kami ng lakas ng loob upang pagtagumpayan ang lahat ng ito, sapagkat naniniwala po kami na hindi mo kami pinababayaan at iniiwanan man lang, Panginoon. Yan po ay dahil sa pangako mo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, salamat po sa mga salitang aming narinig sa mga sandaling ito. Dalangin ko po na patuloy na yung aming buhay ay maging makabuluhan, lalo na sa panahon na ito na maraming nangangailangan, Panginoon, ng pag-asa at magkaroon ng lakas ng loob upang tahakin ang hamon ng buhay nito. Nawa kaming mga nilagyan mo ng iyong salita ng Diyos, kaming tinatawag na talagang we are the light of the world. Lord, use us for your glory and honor. At dalangin po yung katawan na ito bilang simbolo ng iyong presensya, bilang manifestation. We are God's image, Panginoon. Ipakita natin yung ebidensya ng katotohanan. Thank you, Lord, at dalangin po patuloy na kayo po ang maghari sa buong mundo. All the glory, praises belongs to you. In Jesus' name,
Amen. Amen.